Pagod ka na bang magising sa gitna ng gabi na may masakit na mga pulikat sa binti o nahihirapang kumilos dahil sa paninigas ng kalamnan? Ang tatlong pangunahing pagkain na dapat isaalang-alang upang maiwasan ang mga pulikat sa binti ng mga nakatatanda ay tiyak na makapagbibigay ng mas malakas at mas malusog na kalamnan. Magandang balita, ang tamang pagkain ay makakatulong sa pagpapahinga ng iyong mga kalamnan. Makakatulong din ito sa pagpapabuti ng sirkulasyon at pagpigil sa mga pulikat bago pa man ito magsimula. Sa video na ito, ibabahagi natin ang tatlong pinakamainam na superfood. Ang mga ito ay tumutulong sa mga nakatatanda na maiwasan ang pulikat, mapanatiling malakas ang mga kalamnan, at magkaroon ng mas magandang galaw. Kaya't magstay ka lang dahil ayaw mong mamiss ang mga tips sa nutrisyon na makakapagbago ng buhay. Bago tayo magsimula, gusto kong malaman kung saan ka ngayon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag mag-atubiling magtanong sa anumang katanungan na maaari mong magkaroon. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notifications upang hindi mo mamiss ang kahit anong tip mula sa Gintong Kalusugan. Araw-araw may bago tayong upload. Una, pag-usapan natin ang mga itlog. Ang mga itlog ay nabibilang sa mga masustansyang pagkain na kumpletong pinagkukunan ng protina na naglalaman ng lahat ng siyam na mahahalagang amino acids at nagbibigay ng 6 na gramo ng mataas na kalidad na protina. Nakakatulong ito sa pagbuo muli ng mga hibla ng kalamnan at sa pagbabawas ng pagkapagod. Madalas na nakakaranas ng pulikat ang mga nakatatanda dahil sa pagtanda. Ito ay tinatawag na sarcopenia. At ang pagdagdag ng mga itlog sa kanilang dieta ay tumutulong na mapanatili ang lakas ng kalamnan at mabawasan ang posibilidad ng masakit na pulikat. Mahalaga ang bitamina D sa mga itlog para sa pagsipsip ng calcium at kontraksyon ng kalamnan. Ang kakulangan nito ay maaaring magdulot ng panghihina at pulikat. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang mga nakatatanda na kulang sa bitamina D ay mas madalas na nakakaranas ng pulikat sa binti. Ang mga itlog, partikular ang yolk, ay mayaman sa bitamina D na tumutulong sa kalusugan ng buto at kalamnan. Bagamat ang sikat ng araw ang pinakamainam na paraan para makagawa ng bitamina D, maraming nakatatanda ang hindi nakakapaglaan ng sapat na oras sa labas. Kaya't mahalaga ang mga pinagmumulan nito sa kanilang dieta. Ang pagkain ng mga itlog ay nakatutulong upang mapanatili ang antas ng bitamina D at mabawasan ang panganib ng pulikat. Isaalang-alang ang pag-inom ng bitamina D supplement kung mababa ang antas nito. Bukod sa bitamina D, ang pagsasama nito sa iba pang mga pinagkukunan ay nagtitiyak ng mas mahusay na kalusugan ng kalamnan at buto na nakakapagbawas ng pagkakataon ng pulikat. Mahalaga ang bitamina B12 para sa pag-andar ng mga nerbiyos. Kapag mababa ang antas nito, nagiging hindi epektibo ang signal ng nerbiyos na nagiging sanhi ng mga spasm ng kalamnan at pulikat. Ang mga itlog ay tumutulong sa proteksyon ng kalusugan ng nerbiyos sa pamamagitan ng B12 at choline na nagtutulungan upang suportahan ang insulation ng nerbiyos na nagpapabuti sa komunikasyon sa pagitan ng mga kalamnan at nerbiyos upang maiwasan ang pulikat, lalo na sa mga diabetic at matatanda. Ang mga matatanda ay mas madaling magkulang sa bitamina 12 dahil sa pagbaba ng produksyon ng asido sa tiyan. Ang mga gamot tulad ng metformin ay nag-aalis ng B12 habang ang limitado o kakaunting pagkuhang mga pagkain galing sa hayop ay nagiging sanhi ng kakulangan sa nutrient na ito. Nagdudulot ito ng mga pulikat, panghihina ng kalamnan at anemia na nagpapababa ng supply ng oxygen sa mga kalamnan. Ang mga itlog ay magandang pinagkukunan ng B12 para sa mga nakatatanda dahil madali itong matunaw at nag-aalok ng mas mababang taba kumpara sa pulang karne.
Naglalaman ito ng protina at iba't ibang bitamina at mainam ito para sa mga vegetarian na hindi kumakain ng karne. Ayon sa mga pag-aaral, ligtas ang pagkonsumo ng 6 hanggang 7 itlog sa isang linggo para sa karamihan at hindi ito nakakaapekto sa kolesterol. Para sa mga may kondisyon sa puso, inirerekomenda ang pagkonsulta sa doktor. Ngunit ang pagpapalit ng mga processed meats ng mga itlog ay isang mas malusog na opsyon. Makakatulong ba ang mga itlog sa pag-alis ng paninigas ng mga binti sa gabi para sa mga nakatatanda? Oo, kadalasang konektado ang nocturnal leg cramps sa hindi magandang pag-recover ng kalamnan at hindi balanseng electrolyte. Ang mga itlog ay nagbibigay ng protina, B12, vitamina D at calcium na sumusuporta sa tamang pag-andar ng kalamnan. Mahalaga para sa mga nakatatanda na kumonsulta sa doktor tungkol sa tamang dami ng itlog na dapat kainin, lalo na kung may mga ganitong kondisyon. Sa karamihan, mainam ang 6 hanggang 7 itlog sa isang linggo kasama ang mga masustansyang pagkain habang pinapanatili rin ang tamang hydration at electrolyte balance. Ang mga itlog ay isang simpleng dagdag sa dieta para mabawasan ang pananakit ng kalamnan. Bago natin talakayin ang susunod na pagkain, mangyaring pindutin ang like at mag-subscribe ka na kung bago ka lang sa channel ko upang updated ka sa aking mga mahahalagang artikulo. Pag-usapan natin ang saging. Ang potasyo ay isang mahalagang mineral para sa pagkontrata ng mga kalamnan, pagpapadala ng mga senyales ng nerbiyos, at pagbalanse ng likido sa katawan. Kapag bumaba ang antas nito, maaari itong magdulot ng hipokalemia na nagre-resulta sa mas madalas na pagsasakit at pulikat. Ang mga saging ay isang mahusay na pinagmumula ng potassium. Isang medium na saging ay naglalaman ng humigit kumulang 420 mg, nakatumbas ng 12% ng inirekomendang pang-araw-araw na paggamit. Sa tamang antas ng potassium, nakatutulong ang mga saging sa pag-regulate ng pagkontrata ng kalamnan at pag-iwas sa mga spasms. Ang pagkain ng 1 o 2 saging araw-araw ay maaaring makatulong na mabawasan ang dalas ng muscle cramps. Ano ang nangyayari kapag mababa ang antas ng potassium at paano ito nagiging sanhi ng pulikat? Ang potasyo ay tumutulong sa pagpapadala ng signal sa pagitan ng mga nerbiyos at kalamnan. Kapag bumaba ang antas ng potassium, nagiging sobrang aktibo ang mga kalamnan na nagiging sanhi ng madalas na cramping. Nawawala ng kakayahan ang mga selula na balansehin ang mga likido na nagiging dahilan ng pagkatigatig ng kalamnan. Ang mga nakatatanda ay nasa mas mataas na panganib para sa kakulangan sa potassium dahil sa nabawasang gana, mga side effect ng gamot, labis na pagpapawis o dehydration. Sa pamamagitan ng pagdagdag ng saging sa kanilang dieta, maibabalik ng mga nakatatanda ang antas ng potassium at masuportahan ang normal na pag-andar ng mga kalamnan. Mahalaga rin ang magnesium para sa pag-relax ng kalamnan at nakakatulong itong bawasan ang pagkaaktibo ng mga ito na pumipigil sa biglaang cramps. Ang bawat saging ay naglalaman ng 32 mg ng magnesyo na nakakatulong sa pagpigil ng paninigas at spasms ng mga kalamnan. Dahil sa kakulangan ng sapat na magnesium ng marami sa mga nakatatanda, ang pagkain ng saging kasama ng mga pagkaing mayaman sa magnesium tulad ng mani at madahong gulay ay makatutulong upang mabawasan ang muscle cramping at mapabuti ang pagbawi ng kalamnan. Ang mga leg cramps sa gabi ay madalas na nauugnay sa imbalances ng electrolyte, tulad ng mababang potassium at magnesium. Kaya ang pagkain ng saging bago matulog ay makakatulong na kalmahin ang mga kalamnan at magbigay ng balanse sa electrolytes. Ang vitamin B6 na nakakatulong sa pag-regulate ng mga neurotransmitters at pagbawas ng pamamaga ay may mahalagang papel sa kalusugan ng nervous system.
Bawat saging ay nagbibigay ng 0.4 na miligramo ng vitamin B6 na halos 30% ng pang-araw-araw na kinakailangan para sa mga nakatatanda, at ang mababang antas nito ay maaaring magdulot ng pagtaas ng muscle cramping at spasms. Ang saging ay natural na mapagkukunan ng vitamin B6 na katutulong sila sa pag-iwas sa mga problema sa kalamnan. Ang mga ito ay nagbabalik ng potasyo at magnesyo na nagpapababa ng pulikat, nagbibigay ng asukal at tubig para sa hydration, at nag-uayos ng sodium levels. Para sa mga nakatatanda, mahalaga ang tamang hydration at mga pagkaing may electrolyte tulad ng saging. Dapat uminom ng 6 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw at kumain ng isang saging araw-araw, habang ang dalawa ay maaaring magbigay ng karagdagang benepisyo sa mga madalas magkaroon ng pulikat. Sa mga nuts at buto naman tayo. Ang mga pagkaing mayaman sa potasa at magnesyo, tulad ng saging at madahong gulay, ay nakakapigil sa mga pulikat. Ang mga mani at buto ay tumutulong sa pagpapahinga ng mga kalamnan at pagbalanse ng electrolytes. Tatalakayin natin ang mga almendras, buto ng kalabasa, at kasoy bilang mabisang solusyon para sa mga nakatatanda na madalas kulang sa magnesyo, na nagiging sanhi ng cramps sa binti. Ang pagkain ng nuts araw-araw ay makakatulong sa antas ng magnesyo at sa relaxation ng mga kalamnan. Ang mga pistasyo at almendras ay nagbibigay din ng potasa, at mahalagang palitan ang nawawalang electrolytes sa pawis para sa recovery ng mga kalamnan. Para sa mga matatanda na nakakaranas ng pulikat pagkatapos ng pisikal na aktibidad, makakatulong ang pagkain ng mani at mga buto upang maibalik ang mga mineral at mapanatiling walang cramps ang mga kalamnan. Ang omega-3 fatty acids mula sa walnut at flax seeds ay nakakapagpabawas ng pamamaga, habang ang mono-unsaturated fats mula sa almendras ay nagpapabuti ng sirkulasyon at nagbabawas ng panganib ng pulikat. Habang lahat ng nuts at buto ay nagbibigay ng nutrients, ang ilan ay lalong kapaki-pakinabang para sa kalusugan ng kalamnan dahil sa mataas na magnesyo, potasa at protina. Ang pinakamagandang mga nuts at buto para maiwasan ang pulikat sa binti ay buto ng kalabasa, 168 mg bawat onsa; almendras, pistachios, 270 mg potasa bawat onsa; kasoy at walnut. Dapat kumonsumo ang mga nakatatanda ng kaunting dakot, 1 onsa ng nuts araw-araw, mga 20 almendras o 2 kutsara ng mga buto. Isprinkle ang mga buto at flax seeds sa mga pagkain para sa dagdag na benepisyo. Ang tamang oras para kumain ng mga nuts at buto ay kasama ng pagkain, bago matulog at pagkatapos ng ehersisyo. Mahalaga ang kontrol sa portion dahil sa mataas na calorie content at sodium ng mga processed nuts. Pumili ng unsalted, raw o dry roasted na mga nuts at kumain ng may moderation para sa pinakamainam na benepisyo. Kung kapaki-pakinabang ito para sa iyo, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ito sa mga mahal mong senior. Alagaan natin ang ating sarili dahil ang kalusugan ay kayamanang hindi matutumbasan.